Sa bawat paggising mo sa umaga, may panibagong pagkakataon ang Diyos na iparamdam sa iyo ang kanyang presensya at ipakita ang mga biyayang hindi mo inaasahan. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Hindi ka naligaw, inakay ka ng Diyos papunta rito dahil may nais siyang sabihin sa puso mo. Alam ng Panginoon kung gaano ka napagod sa kakaisip, sa kakahintay, sa mga tanong na walang sagot. Pero ngayon, panahon na para tumahimik ang mundo sa paligid mo at marinig mo ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Narito ako, anak, hindi kita iniwan." Sabi sa awit 7:3, "Sa kinaumagahan ay dinirinig mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay inihahanda ko ang aking dalangin sa iyo at ako'y nag-aabang." Kaya sa oras na ito, ihanda mo ang iyong puso dahil may gustong gawin ng Diyos ngayong umaga. Ngayong umaga, hayaan mong yakapin ka ng presensya ng Diyos. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat ng nangyayari sa paligid mo, sapagkat sapat na ang malaman mong kasama mo ang Panginoon. Sa bawat hakbang, sa bawat hininga, may layunin ng Diyos. Bago pa man dumilat ang iyong mga mata, inihanda na niya ang araw na ito para sa iyo. May plano siya, may direksyon, at higit sa lahat, may pangako. Sa awit 37:5, sinasabi, "Ihabag mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kaniyang isasagawa." May kaya't sa araw na ito, ialay mo sa Kanya ang iyong puso. Maging bukas ka sa Kanyang pangungusap. Baka ito na ang araw na matagal mo nang ipinagdarasal. Isang salita lang mula sa Diyos ang kailangan mo at magbabago ang lahat. Isulat sa comments, "Panginoon, kausapin mo ako ngayon." At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ito para araw-araw ay sabay tayong lalapit sa presensya ng Diyos. Ngayong nakabukas ang iyong puso, hawakan mo ang katahimikan, huminga ng malalim, damhin mong lumapit na sa iyo ang presensya ng Diyos. Ngayon, kausapin natin siya ng walang hadlang. Ito ang sandaling bubuksan ng pinto ng tagumpay at mga biyayang hindi inaasahan. Ito ang orasyon ng umaga na magpapabago sa takbo ng iyong araw at buhay. Ama naming makapangyarihan sa lahat ng bagay, nasa harap ka namin ngayon bilang aming sandigan at ilaw. Ikaw ang bukas na pintuan, ang iyong mga pangako ay matuwid at totoo. Kapag sinabi mo sa iyong salita, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos." Isaias 41:10. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nag-iiwan, hindi ka bumabahaang pumalya. Ngayon, Panginoon, ilapit mo sa akin ang direksyon ng iyong Espiritu. Gabayan mo ang mga paa ko sa daan ng iyong kalooban. Hayaan mong marinig ko ang iyong tinig buong kusang loob, hindi bilang tunog sa paligid, kundi bilang boses na tinig mo sa puso ko. Ikaw na siyang nagbibigay ng tagumpay, hindi lang sa panlabas, kundi yung tagumpay na nagmumula sa kapayapaan mo, sa loob ko, sa pananampalataya. Hayaan mong buhatin mo ang bigat ng aking mga pag-aalinlangan, hindi bilang mga negatibong bagay, kundi mga tanong na dadalhin ko sa iyo upang palitan ng katiyakan. Sa inyong pangalan, Panginoon, pinapaalis ko ang mga duda, pinapawi ko ang mga alinlangan. Itong umaga, ako'y tumatanggap ng iyong pangako. Kung ang Diyos ay para sa atin, sino pa ang laban sa atin? Roma 8:31. Pinipili kong manalig, manindigan sa iyong mga salita, umakyat sa iyong mga pangako. Dalangin ko na mabuksan ang aking mga mata sa mga oportunidad na hindi ko pa nakikita, na makita ko ang regalo, ang biyaya sa bawat paraan, sa bawat tao, sa bawat sandali. Gamitin mo ako bilang kanal ng iyong kabanalan upang makapagbigay ako ng pag-asa, upang maging ilaw sa gitna ng kadiliman ng iba at matanggap ang mga biyayang hindi ko hiniling ngunit inihanda mo. Naway hatid mo sa akin ang pagpapala sa pinansyal, sa emosyonal, sa espiritual, higit pa sa aking hinihiling o naiisip, sapagkat ang makapangyarihan ay kayang magsagawa ng lubos, higit pa sa lahat ng ating hinihiling o iniisip, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa atin. Efeso 3:20.
Panginoon, sa mga sandaling ito, hinahanap ko ang pagkilos mo sa aking buhay. Hayaan mong ipakita mo kung paano mo papaginhawahin ang puso ko sa pamamagitan ng mga pangyayari na magtataguyod sa akin, sa pamamagitan ng mga taong magdadala ng iyong mapagpalang kamay. Ikaw na siyang nagbibigay ng kapayapaan kapag ang mundo ay nagagalit. Ikaw na siyang nagbibigay ng liwanag kapag ang gabi ay pinakamadilim. Ikaw na siyang gumagapang ng mga himala na akalain ng iba na imposible. Diyos ng pag-ibig, ako'y nagpapasalamat dahil alam kong hindi mo ako pakakawalan. Hindi mo ako itataboy, hindi mo ako iiwanan. Salamat sa bawat pangakong nakasulat sa iyong banal na salita at salamat sa mga pangakong hindi ko pa nakita, ngunit alam kong nakatago sa iyong plano para sa akin. Sa awit 23:1 ng Petrin, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahiga niya ako sa mga luntiang pastulan, pinapangunahan niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinapabanal niya ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. O Diyos, ipabanal mo ang aking kaluluwa ngayong umaga. Patnubayan ang bawat hakbang ko sa landas ng katuwiran. Hindi ko hinahanap ang sarili ko, kundi ang iyong pangalan sa buhay ko. Ngayon, Panginoon, hayaan mong magsimula ang araw ko hindi sa pag-aalala o pangamba, kundi sa pagsalig at pag-asa. Hayaan mong maging musika sa aking dibdib ang iyong pangungusap. Hayaan mong baguhin ng iyong presensya ang aking pananaw. Itaas mo ang aking mga mata upang makita ang kagandahan ng iyong plano. Mga pangako mo na nag-aantay na matupad, mga biyayang hindi ko pa tinanggap, mga himalang darating sa hindi ko inakala. Bigyan mo ako ng tapang na mapasaya ka at magtiwala ka agad kahit bago ko pa makita ang resulta. Salamat, Ama, dahil ngayon nararamdaman ko ang pag-ikot ng Espiritu mo sa paligid ko, umaakyat sa aking puso, naghahanda ng bagong simula, bagong kabanalan, bagong sigla. Pinanghahawakan ko ang pangako ng isang umaga na puno ng tagumpay, ng biyaya, ng direksyon na Diyos ang ilalapat. At inaasahan ko walang alinlangan na ang mga biyaya mong hindi ko inaasahan ay magbubuhos ngayong araw. Iyong basbasan ang bawat salita na babasahin ko, iyong pangalan ang ipagdiwang ko, iyong tinig ang aking pinakikinggan. Panginoon, ikaw ang aking sinisiguruan, ikaw ang aking patnubay. Ang iyong pangako'y tangi, magkaroon akong tagumpay, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa iyo. Panginoon, ngayon, kausap ka mula sa kaibuturan ng puso ko. Patunayan mo, bigyan mo, baguhin mo. Sa iyong pagtugon, itaas mo ang aking pananampalataya. Sa iyong pag-ibig, palitan mo lahat ng alinlangan ng katiyakan. Aming Ama, sa ngalan ni Hesukristo, pinapasanag ko ang umagang ito, inaasahan ko ang mga biyayang hindi pa ko nakikita, tinatanggap ko ang iyong direksyon, tinititigan ko ang iyong mga pangako. Amen. Ngayon, kausap kita, pagkatapos mong maramdaman ang iyong puso na lumubog sa katahimikan, ibahagi mo sa comments, ako'y tumatanggap ng biyaya mo ngayon. Gusto kong marinig kung paano kumilos ang Diyos sa'yo. Kung may kahilingan ka para sa panalangin, isulat mo rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka ngayon para araw-araw kang may kapirasong liwanag mula sa salita ng Diyos. Ngayong nakapanalangin ka na at ang puso mo ay handa ng tumanggap, nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento mula sa salita ng Diyos na maaaring tumama mismo sa pinagdadaanan mo ngayon. Isang kwento ng pagsubok, pananampalataya at tagumpay na dumating sa pinakahindi inaasahang oras. Ito ay ang kwento ni Jose, isang lalaking dinala ng Diyos sa tuktok mula sa pinakamababang kalagayan ng kanyang buhay. Si Jose ay anak ni Jacob. Mula pa sa simula, may pangitain na siya mula sa Diyos. Pinakita sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip ang magiging kinabukasan niya.
Pero hindi niya alam, bago niya marating ang katuparan ng mga pangarap na iyon, daraan muna siya sa matitinding pagsubok. Minsan, ganyan din ang buhay natin. May pangako ang Diyos. May mensahe siya sa puso mo, pero bakit parang kabaligtaran ang nangyayari? Parang lumalayo ka pa sa direksyon ng tagumpay at biyaya. Pero gaya ni Jose, ang pananampalataya mo ang magdadala sa iyo sa katuparan. Hindi ang bilis ng tagumpay, kundi ang lalim ng pagtitiwala mo habang ikaw ay naglalakad. Si Jose ay nainggitan ng kanyang mga kapatid. Ibinenta siya bilang alipin. Isipin mo yan, mula sa tahanan, dinala sa ibang lupain, naging alipin ng hindi niya kilala. Pero kahit alipin, nanatili siyang tapat. Sa bahay ni Potifar, naglingkod siya ng buong puso. At dahil doon, pinagpala siya ng Diyos. Lahat ng ginagawa niya ay naging matagumpay. Pero dumating ang tukso. Inalok siya ng asawa ni Potifar, pero pinili ni Jose ang Diyos kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Pinili niya ang kabanalan kaysa kaginhawahan, at sa kanyang katapatan, siya pa ang naparusahan, ipinakulong. Ganon din ba ang pakiramdam mo minsan? Na kahit tama ang ginagawa mo, parang wala pa ring magandang nangyayari? Na kahit naglilingkod ka, nagdadasal ka, nagiging tapat ka, parang hindi pa rin umaayon ang buhay? Kaibigan, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ang Diyos ay hindi natutulog. Sa kulungan, hindi iniwan si Jose. Sa loob ng piitan, nakasama niya ang Panginoon. At doon, nagsimulang gumalaw ang plano ng Diyos. Ginamit siya ng Diyos para bigyang kahulugan ang mga panaginip ng iba. Doon nagsimulang makita ng iba ang karunungan at biyaya na nasa kanya. At sa tamang oras, sa pinaka hindi inaasahang sandali, tinawag siya ng Faraon. Mula sa bilanggo, ginawa siyang tagapamahala ng buong Ehipto. Mula sa kadiliman, inilagay siya sa liwanag. Mula sa pagkakalimutan, dinala siya sa posisyon ng kapangyarihan, hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa plano ng Diyos at sa kanyang pananampalataya. Walang shortcut sa mga pangako ng Diyos, pero tiyak ang katuparan. At ngayong umaga, ito ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Maaaring ikaw ay nasa yugto ng pagkakulong, hindi pisikal, kundi emosyonal, espiritual, pinansyal. Maaaring ikaw ay nasa yugto na parang malayo sa katuparan ng pangako ng Diyos. Pero gaya ni Jose, manatili kang tapat, manatili kang nagdadasal, manatili kang umaasa dahil ang Diyos ay tapat. At sa oras na hindi mo inaasahan, kikilos siya. Magbubukas siya ng pinto na hindi kayang isara ng sinuman. Minsan, ang tagumpay ay hindi agad dumarating. Pero bawat hakbang ng pananampalataya ay inilalapit ka sa pangako. Kapag ikaw ay nanalangin sa umaga, hindi ka lang humihingi, ikaw ay tumatanggap. Kapag ikaw ay nagdeklara ng salita ng Diyos, hindi ka lang umaasa, ikaw ay nagpapalaya ng kapangyarihan mula sa langit. Kaya huwag kang bibitaw, huwag mong hayaang ang sitwasyon mo ngayon ang magdikta ng pananampalataya mo. Huwag mong hayaan na ang delay ay maging dahilan ng pagdududa. Sa halip, gawin mong sandata ang iyong panalangin. Gawin mong direksyon ang salita ng Diyos. Gawin mong sandigan ang katapatan niya. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Ang kanyang mga pangako ay totoo. Kung sinabi niyang pagpapalain ka niya, mangyayari. Kung sinabi niyang iingatan ka niya, totoo. Kung sinabi niyang may magandang plano siya para sa iyo, siguradong darating yan. At hindi lang basta biyaya, biyayang hindi mo inaasahan, tagumpay na lampas sa inaakala mo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, nasaan ako sa proseso ng Diyos? Nasa simula ba ako ng pagsubok? Nasa gitna ng kawalang linaw? O malapit na sa tagumpay? Alin man diyan, ang mahalaga ay nasa presensya ka ng Diyos. Ang mahalaga, hindi ka bumibitaw. Ang mahalaga, nagdadasal ka pa rin tuwing umaga, naniniwala ka pa rin sa mga pangako niya. Ang kwento ni Jose ay kwento rin natin. Hindi pareho ang detalye, pero pareho ang Diyos na gumagalaw.
Ang Diyos na hindi nabigo kay Jose ay hindi rin mabibigo sa iyo. Ang Diyos na gumamit ng kulungan para maghanda ng tagumpay ay kayang gamitin ang kalagayan mo ngayon para ilagay ka sa lugar ng pagpapala. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Ibahagi mo sa comments ang isang linya ng pananampalataya mo ngayong umaga. Pwede mong isulat, Panginoon, kahit hindi ko pa nakikita, naniniwala akong may himala ka para sa akin. O kaya, katulad ni Jose, pipiliin kong maghintay sa tamang panahon mo. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw masamahan kita sa panalangin ng umaga at maramdaman mong hindi ka nag-iisa sa paglalakad patungo sa mga pangako ng Diyos. Ngayon na narinig mo ang kwento ni Jose at nakita mo kung paano ang Diyos ay gumagalaw sa mga hindi inaasahang paraan, hayaan mong palalimin pa natin ang ating pagkaunawa kung paanong ang panalangin ng umaga ay hindi lamang simpleng panalangin. Ito ay isang bukas na pinto para sa direksyon divina, para sa mga pangako ng Diyos na nilalakaran mo araw-araw kahit hindi mo pa ito lubos na nakikita. May mga umaga na parang walang pagbabago. Bumabangon ka, nagdadasal, pero parang pareho pa rin ang takbo ng buhay. Pero tandaan mo ito, sa mga umagang ganyan, doon mas aktibong kumikilos ang Diyos. Dahil ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng biyayang hawak mo, kundi sa tibay ng tiwalang taglay mo habang hinihintay mo ang katuparan ng kanyang mga pangako. Hindi mo kailangang maramdaman agad para maniwala, dahil ang Diyos gumagalaw sa katahimikan. Minsan, hindi mo makikita ang ebidensya ng tagumpay, pero patuloy pa ring nagsisindi ang ilaw ng pag-asa sa iyong espiritu. Iyan ang epekto ng panalangin tuwing umaga. Ito ang simula ng pagkaka-align mo sa plano ng langit. At kapag araw-araw mong ginagawa ito, hindi lang bilang obligasyon, kundi bilang panibagong pakikipagtagpo sa Diyos, unti-unti mong mararamdaman na kahit hindi nababago agad ang paligid mo, nababago ang loob mo. Diyan, nagsisimula ang tunay na tagumpay. Kapag natutunan mong magtiwala kahit walang kasiguraduhan, kapag nakukuha mong ngumiti sa gitna ng paghihintay, kapag natutunan mong ipagkatiwala ang kinabukasan mo sa Diyos kahit hindi mo pa ito hawak, doon dumarating ang biyayang hindi inaasahan. Hindi mo kailangan ipilit ang mga bagay para lumapit ang milagro. Minsan, kailangan mo lang manahimik sa panalangin at sabihin, Panginoon, ako'y handang maghintay. Alalahanin mo, ang pangako ng Diyos ay hindi nawawala. Hindi ito nakabase sa dami ng ginagawa mo, kundi sa kapangyarihan ng kanyang salita. Kapag sinabi niyang pagpapalain ka niya, mangyayari iyon. Kapag sinabi niyang hindi ka niya iiwan, totoo iyon. Kapag sinabi niyang may plano siya para sa iyo, isang plano ng tagumpay at hindi ng kapahamakan, panghawakan mo iyon kahit parang kabaligtaran ang nangyayari ngayon. Ang pananampalataya ay hindi laging madali, pero ito ang daan. Ang mga taong patuloy na nananalangin sa umaga, kahit pagod, kahit may takot, kahit hindi sigurado, sila ang binibigyan ng Diyos ng direksyon. Hindi mo kailangang maramdaman muna ang himala bago ka maniwala. Sa kabaligtaran, kailangan mong maniwala muna para makita mo ito. At habang lumalalim ang tiwala mo, lumalawak din ang paglalagyan ng Diyos ng kanyang mga pagpapala. Dahil ang puso mong marunong maghintay ay puso ring handang tumanggap. Huwag mong sukatin ang presensya ng Diyos sa dami ng biyaya na hawak mo. Sukatin mo ito sa katahimikang nagbibigay ng kapanatagan kahit may unos. Sukatin mo ito sa kapayapaang hindi mo maipaliwanag pero nararamdaman mo habang nananalangin ka. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng bawat oras ng umaga na inilalaan mo sa panalangin. Sa bawat umagang pinipili mong huminto, manalangin, makinig sa Diyos, merong nangyayaring hindi mo pa nakikita. Maaaring ang biyaya ay nakalinya na sa langit. Maaaring ang pabor ay papunta na sa iyo. Maaaring may pangalang iniangat mo sa panalangin at ang Diyos ay kumikilos na sa buhay ng taong iyon. Hindi mo alam,
Pero ang Diyos, alam niya. At siya ang gumagawa kahit hindi natin nakikita. Kung may hinihintay ka, huwag mong tanungin kung kailan. Sa halip sabihin mo siya, Panginoon, salamat dahil sa tamang panahon mo, darating ang sagot. Kung may tinatanong ka, huwag kang mapagod magtanong dahil ang Diyos ay hindi nauubusan ng sagot. At kahit minsan hindi niya agad ito sinasabi, pinaparamdam niya ito sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Maraming beses pinipilit nating intindihin ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng lohika. Pero ang Diyos ay Diyos ng himala. Hindi mo siya laging mauunawaan pero palagi siyang mapagkakatiwalaan at habang ikaw ay patuloy na lumalapit sa Kanya sa panalangin ng umaga, ang puso mo ay nahuhubog sa pagtanggap. Unti-unti niyang pinapalitan ng kabiguan ng pag-asa, ang pagdududa ng pananampalataya, ang takot ng kapayapaan. Kaya ngayong umaga, yakapin mo ang presensya niya, manahimik ka, huminga ka ng malalim. Hayaan mong magsalita siya sa gitna ng katahimikan. Hindi mo kailangang madaliin ang oras. Hindi mo kailangang kontrolin ang resulta. Ang tanging kailangan mo lang ay ang magtiwala. Sa gitna ng panalangin mo ngayon, marahil ay may mga tanong na hindi pa nasasagot. Pero ito ang katotohanan. Ang Diyos ay gumagalaw sa likod ng eksena. Ang mga dasal mong iniiyak mo noong isang buwan, baka ngayon palang binubuo ang sagot. Ang mga pangarap mong binulong mo sa Kanya, baka ngayon palang itinataguyod ang daan. Huwag kang susuko. Dahil ang hindi mo pa nakikita ay malapit ng maranasan. Ngayon, gusto kong ikaw naman ang magsalita. Ibahagi mo sa comments ang isang linya mula sa puso mo. Maari mong isulat, Panginoon, nananampalataya akong may ginagawa ka kahit hindi ko nakikita. O kaya, salamat sa direksyon mo, Panginoon, maghihintay ako ng may pananampalataya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ngayon para araw-araw masamahan kita sa panalangin ng umaga at sa paglalakad sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, habang patuloy mong tinanggap ang mga pangako ng Diyos sa iyong puso, narito ang bahagi kung saan ilalapat mo ang lahat ng natutunan mo. Yung kapangyarihan ng panalangin sa umaga, yung direksyon divina, yung biyayang hindi mo inaasahan. Ito ang sandali ng paggalaw, ng pagsilang ng bagong kabanalan, bagong sigla, bagong pag-asa sa bawat hakbang mo. Simulan mong isipin ang araw na ito bilang simula ng isang bagong kabanata. Hindi mo kailangang makita agad ang buong larawan, pero hayaan mong bawat desisyon mo ngayon, bawat salita mo maging tulay patungo sa tagumpay na ipinangako ng Diyos. Kapag nagising ka sa umaga, panalangin mong magising ka hindi lang para sa sarili mong kakayahan, kundi para maramdaman mong kasama mo ang Diyos, na Siya ang magpapalakas sa iyo. Mga pangako niya ang magbubukas ng pinto, direksyon niya ang magsisilbing gabay sa bawat hakbang. Isipin mong tumayo ka sa tapat ng pinto, ang pinto ng oportunidad, ang pinto ng pag-asa, ang pinto ng mga biyayang hindi mo pa naramdaman. At ang hawak mong susi ay pananampalataya. Pananampalataya mong hindi sinukuan. Pananampalataya mong patuloy na nananalangin sa umaga. Alam mong may mga sandaling nilalayo ka ng pangamba. May mga oras na ang dulo ng iyong pangarap ay tila lumiliit. Pero tandaan mong ito ay bahagi ng proseso. Ang bawat pagsubok ay paghahanda. Ang bawat hintay ay pagtitimpi. At bawat iyak mo sa panalangin ay kinakalkula ng Diyos. Sa Biblia, may sinasabi na pagpapasakop sa Panginoon ay makapagpapasigla ng iyong puso. Pananampalataya ay makapagpapatibay ng iyong kaluluwa. Hebreo 11:1 sa Tagalog. Ngayon naman, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na inaasam, pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya't ang pananampalataya mo ngayon ay hindi ilusyon. Ito ay pundasyon ng mga biyayang darating. At ang direksyon divina ay hindi biro. Ito ay salita ng Diyos na gumagalaw sa buhay mo na hindi mo palaging maramdaman pero lagi mong mararanasan kapag hindi ka bumibitaw.
Gusto kong ilahad sa iyo ang mga konkretong hakbang na maaari mong gawin ngayon, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayong umaga, para mapalakas ang iyong pananampalataya at mapadama ang mga biyayang hindi mo inaasahan. Una, itayo mo ang iyong pag-iisip sa salita ng Diyos kahit sa gitna ng katahimikan. Basahin mo ang banal na kasulatan ng may pananampalataya, isang talata lang, isang pangako lang, ipangako mong bibigyan mo ng buhay iyon sa iyong mga salita. Sabihin mong, Panginoon, ang iyong pangako ay buhay sa aking bibig. Itinuturing ko na totoo ang salita mo. Kapag nagawa mo ito, makikita mong magsisimulang lumabas ang positibong enerhiya sa iyong puso, sa iyong espiritu. Pangalawa, maglaan ka ng panahon para makinig kahit tahimik ang mundo sa paligid mo. Hindi kailangang marami ang makakita, hindi kailangan maraming salita. Baka 1 minuto lang, baka 5 minuto. Hayaan mong ang Espiritu Santo ang magsalita sa katahimikan mo. Kapag nakinig ka, mararamdaman mo ang direksyon divina. At minsan, sapat na ang isang baitang lang para magbago ang daloy ng araw mo. Pangatlo, magdeklara ng mga pangako ng Diyos ng may kumpiyansa. Gamitin mo ang mga salita na nagpapahayag ng biyaya, ng tagumpay, ng pagkakamit sa mga inaasam-asam mong pangarap. Panginoon, tinatanggap ko ang biyaya na hindi ko pa nakikita. Tinatanggap ko ang direksyon mo. Tinatanggap ko ang tagumpay na ipinangako mo. Sa deklara mong ito, pumapasok ang pananalig mo sa lupaing hindi mo pa natatanaw, sa kaloob na hindi mo pa hinawakan, sa pagbabago na hindi mo pa nakikita ngunit tiyak mong darating. Pang-apat, maging bukas ka sa pagkakataon na darating mula sa hindi mo inaasahan. Maaring ito'y mula sa isang tao, isang pangyayari, isang salita o isang pagkakataon na hindi mo pinlano. Kapag nakikita mong may kakaibang galaw sa buhay mo, kahit maliit, yakapin mo. Huwag mong sayangin ang mga senyales ng biyaya. Baka iyon ang simula ng himala sa buhay mo. At panghuli, panatilihin mong umasa. Aso ng iyong pag-asa ay pananampalataya. At pananampalataya ay orasyon ng umaga. Hindi mo kailangang makita ang lahat para maniwala. Huwag mong hayaang ang pag-aalinlangan ang magdikta ng lakad mo. Hayaan mong ang pangako ng Diyos ang magdikta ng salita mo, ng hakbang mo, ng pag-asa mong ipahayag mo kahit sa gitna ng katahimikan. Ngayon, habang naririto ka, damhin mong gustong gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Gusto mong maramdaman ang mga biyayang hindi mo inaasahan, ang direksyon divina. Gusto mong makita ang positibong pagbabago. At alam mo kaibigan, gagawin niya dahil ang Diyos mo ay Diyos ng mga pangako. Panginoon, gawin mo ang mga ito sa buhay ko ngayon. Ibahagi mo sa comments ngayon ang isang pangungusap mula sa puso mong pag-asa. Panginoon, inaasahan kong makita ang biyayang hindi ko pa nakikita ngayon. O maaari mong ilagay, sa orasyon ko ngayong umaga, tinatanggap ko ang direksyon mo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ngayon para sabay tayong maglakad sa mga pangako ng Diyos. Sabay nating maramdaman ang tagumpay at biyaya niya araw-araw. Ngayon, sasara na natin ang paglalakbay na ito sa isang panalangin at deklarasyon ng pananampalataya, isang paninindigan sa mga pangako ng Diyos. Ihanda mong muli ang puso mo dahil ang pagtatapos na ito ang hudyat ng isang bagong simula, ng biyayang hindi inaasahan, ng direksyon divina na aktibong gumagalaw sa buhay mo. Ama naming makapangyarihan, tinataas namin ang iyong pangalan sa umagang ito. Ikaw ang simula at katapusan. Ikaw ang Diyos ng mga hindi nakikitang pangako, ng hindi inaasahan. Salamat sa bawat biyayang lumalapit kahit hindi pa namin nakikita, sa bawat pangako mong nagtatanong sa aming pananampalataya. Ngayon, kinikilala namin ang iyong direksyon para sa amin. Pinili naming lumakad sa ilaw ng iyong salita, sa tiwala, hindi sa nakikita lamang. Pinapangako mo sa amin, Panginoon, sa iyong salita na ang lahat ng magtitiwala sa Panginoon ay magiging malakas. Sila'y tulad ng mga bundok, hindi matitinag. Sa awit
125 show tuon ang Biblia nakasulat, ang mga umasa sa Panginoon ay parang bundok Zion na hindi magigiba kundi mananatiling magpakailanman. Dito kami nakatayo ngayon, hindi kami aatras, hindi kami papatalo sa pag-aalinlangan. Mananampalataya kami, tatanggap ng iyong tagumpay di lamang sa panlabas, kundi higit sa lahat, sa puso, sa kaluluwa. Nagpapahayag kami ng tagumpay ngayong araw. Ang tagumpay na hindi dahil sa sarili namin, kundi dahil sa iyong gawa. Ang biyayang hindi namin hiniling, tinatanggap namin. Ang pangako na parang malayo, inaasahan namin. Ang direksyon na hindi namamalayan, sinisiguro namin. Sinasabi namin, Panginoon, Ikaw ang ilaw namin, Ikaw ang gabay. Sa bawat hakbang, hawak ka namin. Sa bawat desisyon, hinihingi namin ang iyong karunungan. Sa bawat hininga, pinupuno mo ang aming pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil may mga himala kang pindot na hindi namin namamalayan. May mga pagkakataon kang ihahandog sa amin na sobra sa inaakala. May mga tao, mga pinto, mga sagot na paparating. At salamat dahil ang orasyon ng umaga mo ay hindi palaging tahimik. Minsan ito'y magpapaikot sa iyong buhay, magpapalit ng direksyon, maglalapit ng pangako. Ngayon, pinipili kong manindigan sa pananampalatayang ito. Hindi magbabago ang aking loob kahit hindi ko pa nakikita ang bunga. Pananampalataya ang sisilbi kong ilaw sa dilim. Pangako ng Diyos ang pipiliin kong isapuso. Direksyon divina ang tatahakin ko kahit hindi ko pa alam ang buong daan. Panginoon, basbasan mo ang bawat pangalang inilalagay namin sa iyong harapan. Bawat pangarap, bawat pangakong hindi pa natutupad, bawat pangakong inaasahan. Patunayan mo, Panginoon, ipakita mo. Sa wakas, hinihiling ko na ang biyaya ng Diyos ay magpuno sa puso mong nanonood ngayon, na sa pagtapos ng panahong ito, hindi ka magtigil sa pag-asa, na sa bawat pag-usal ng salita ng pananampalataya mo, sa bawat panalangin ng umaga mo, maramdaman mo ang paglago, ang pagbabago, ang sagot na dumarating. Manindigan ka sa mga pangako ng Diyos, kaibigan, dahil sila ay totoo. Ibahagi mo sa comments, Panginoon, tagumpay ko ngayon ay manggagaling sa iyo. O kaya, ako'y naniniwala sa biyaya mong hindi ko pa nakikita. Kung may gustong ipanalangin, ilagay mo rin. Pindutin ang subscribe para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video na puno ng orasyon ng umaga at direksyon divina. At kung may lumabas na video sa screen ngayon, panoorin mo, baka doon mo makita ang susi sa biyayang hindi mo inaasahan. Amen.